Hello guys, dito ako naglinis sa tinaniman namin ng saging tsaka kapaya. Nakatanim pa lang guys, oh. Yung papaya na malaki. Marami kasing nagtatanong ng papaya guys, kaya nananim ako muna. Kasi wala pa kaming kabigay dahil wala naman kaming may tanim kami dati na matay man nung tag-init. Yung iba hindi namatay, hindi nakatubo. Pag umpisa pa lang pamunga guys. Kaya nananim din kami para dagdag. Dami itong tinanim ko guys. Siguro may 100 itong mga tinanim ko. 100 nga puno. Na yan. Di naman yan pang pabrika. Para kainin lang guys. Dito ako naglinis, oh. Nakakatuwa din yung mga aso guys. Pag grass cutter ko doon. Madaming mga yung anong tawag yung yung insekto. Yung nahabol nila. Kainin din pala nila. Magaya din sa mga manok. Kaya ubos yung nakita nila nga mga insekto. Nakain nila. Mabuti tuloy wala nang nakain mga dahon sa mga tanim. Nakain sa aso guys. Ito dito yung ko. Marami pa kong linisan guys. So yan dyan, linisan ko pa yan. Mga sagingan. Para naman magandang bunga nila. Halo na yan dyan mga tanim guys. Kasi yung mga natumba na saging dyan, binabaon ko, tinatanim. Kaya halos dito lahat mga tanim na namin guys. Kaya yung mga natumba na saging, tinatanim namin agad. Ay sa dami ng natanim namin eh. Ito panibago to dito eh. Wala tong saging dito dati. Ngayon may saging na. Ang iba mga bagong tanim pa lang guys. Papaya. Yun oh. Ay hindi namin tinaniman ng kamuting kahoy kasi mayroon ng kamuting kahoy doon. Malawak yung tinaniman namin ng kamuting kahoy guys. Mga 1 hektarya yun. Walang kalabaw. Mano-mano lang guys kasi wala pa kaming kalabaw. Hindi yata kami magkaroon ng kalabaw kasi sobrang mahal naman. Mano-mano lang guys. Kahit abutan pa ng 2 buwan paglinis, okay lang. Basta maganda lang pangatawan guys. Maganda ang kalusugan. Hindi ka naman din makapagtrabaho pag may may mga sakit guys. Kaya ingat guys ingat lang tayo sa mga pagkain. Mga pagkain ng kasimoy. Diyan nagumpisa yung mga sakit sa tao sa mga pagkain. Katulad sa sinabi sa Panginoon, huwag kayong kumain ng mga karumal-dumal. Ayun, kinakain ng tao. Kaya nagkaroon ng sakit yung mga tao. Hindi natin malaman kung ano nga sakit kasi ang iba bigla na lang na atake dahil sa high blood. Saka yung iba nagkaroon ng mga cancer. Isa lang dahilan yan guys, pagkain
tsaka yung iba pa mga bisyo katulad sa sigarilyo, tsaka alak. Di naman masama yung alak guys, basta tikim ka lang, yung parang pabuhay dugo lang, pabuhay sa dugo. Pero sabi sa Panginoon, kung di ka makapigil uminom ng marami, di huminto ka na, huwag ka nang tumingin, huwag ka nang tumikim. Kasi pag naumpisahan, hanggat maparami, hanggat lasing ka, hanggat mapaaway ka sa iba, mapaano ka ng away. Dahil sa alak yan guys, marami nang napatay sa alak guys. Kundi sa sakit, pinapatay ng kapwa, lasing. Kasi pag nalasing na guys, nag-iba ng isip. Kaya tulad sa akin guys, umiinom pa siguro ko nung binata pa ako kasi may bisyo din ako. Ay wala na ako ngayon kasi madalas kasi din mainit sa ulo pag nakainom ka ng alak guys, kaya hinintuan ko na. Tsaka habang may panahon pa, huminto na tayo kasi talaga namang makapasira yan sa buhay natin yung mga bisyo guys, lalo pa ang sigarilyo. May mga medisina yan na makapa-addict sa tao, kaya yung iba nahirapan sa paghinto sa panigarilyo. Tsaka yung sa alak, parang maganda yung pakiramdam nila pag nakainom ng alak, naka-sigarilyo sila dahil sa mga medisina yung nilagay nila na nakapa-addict sa tao. Kaya kung may plano ka sa buhay mo guys, na may edad ka pa ng medyo maraming taon, hintuan na natin yung mga bisyo. Saka concentrate na kayo sa pagtrabaho para mabuhay yung mga pamilya natin. Tulad sa akin dito guys, nagtiis ako dito kahit wala kaming kapitbahay dito sa bukid. Concentrate lang ako sa trabaho. Kumusta naman? Marami kaming natulungan din dahil may magpunta dito na mangailangan ng saging, kung wala sila pang bayad, binibigyan namin. Marami naman kaming hindi namin binibenta na guys, yung saging, kasi hindi naman mabinta yung sobrang liit. Pinapahinog lang namin at saka pag nahinog na, niluluto. Yun ang pang-snack namin. At saka kung minsan naalmusal namin yun, saging na hinog. Maraming magawa sa saging guys, dahil pwede yan sa mga bananakyo, sa turon, saka pwede mo ring lagain kaagad. Kaya dito sa bukid guys, maganda dito kaysa doon ka tumira sa maraming mga bahay. Doon sa maraming mga bahay guys, chismis lang yung pag marites lang yung magawa mo doon. Marami ng mga tao napaaway din dahil sa marites, yung chismis. Kaya mabuti dito sa bukid guys, tahimik at saka concentrate ka sa trabaho. Yan dito. So may iniba na kami saging guys. May order kasi. Lang yan. 40 kilos. Yung namin. Yeah. Kung ako ang papiliin guys, mas maganda dito sa bukid. Yung mga anak ko guys, kinumbinsi ko na mananim kayo, dahil pag nakapananim kayo, siyempre kayo din magtiba. Saka wala namang problema. Dito naman kami nakabantay. So, kanakaw yung tao, isang puno, 2 puno, hindi naman yun maubos pag nakaw. Kaya ito guys, tanim ko na to. Yan, mga tanim namin yan.
Yun doon, mga bagong tanim pa guys. So, latundan. Doon nilinisan ko na. Kaya, salamat guys sa panood sa video ko at sana makukunan din ng ano sa iba. Yung mga ginagawa namin. Pag-aralan din sa iba para magawa din sila ng tulad dito sa bukid guys. Hindi lang ikaw ang malibre, pati mga kaibigan mo kung nangailangan sila sa mga tanim mo, o makapamigay ka, kaysa katulad doon sa mistik ka lang doon sa isang lugar na nandoon maraming tao, ay wala kang mapala doon guys. Hanggang kain ka lang. Kung gusto ka kumain ng saging, bibili ka talaga. Kaya salamat guys panood.